Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion nitong post ang balita ngayon. Title, Madadali sila kay Soto. Ito ang pahayag ni Antonio Trillanes kaugnay sa nagpapatuloy na kontrobersya sa Senado matapos ang tensyon sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Trillanes, ito, pahayag ni Trillanes, pag nakabalik dyan si Soto at inimbestigahan yan, madadali talaga itong si Aplaska at saka si Cayetano. Nauna ring niyang iginiit na dapat umanong matanggal agad sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano upang hindi umano maapektuhan ang investigasyon. Kailangang matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Peter Cayetano para hindi niya ma-whitewash ito. Lumabas ang kanyang mga payag matapos ang warning shot incident na kinasangkutan ni Acting Senate President at Arms Major General Mau Aplaska at ilang operatiba ng NBI at GSI's compound na konektado sa Senate offices. Gayunpaman, iginiit naman ng kampo ng USA na bahagi lamang ng pagpapatupad ng security protocols ang kanilang naging aksyon sa gitna ng umano'y biglaang pagpasok at deployment ng armadong operatiba sa palibot ng Senate premises. Nauna nang sinabi na Plaska na ginawa lamang nila ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang seguridad sa Senado, lalo na sa gitna ng tensyon at kalituhan nung araw ng insidente. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang umiinit ang bangga ng magkabilang kampo habang sinusubaybayan ng publiko ang magiging resulta ng investigasyon kaugnay sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. So, ang tanong dyan, papaano ngayon, ex-Senator Trillanes, papaano matanggal si SP Cayetano? Yan ang malaking problema ninyo. So, tignan natin, bukas, anong mangyari? Kasi itong nagdaang linggo na napaka-eventful. Lunes, kudita. Martes, wala masyado. Merkules, putukan. Huwebes, tumakas si Bato. O, Biyernes yan, palitan na, ugong-ugong na ng kudita. So, Lunes. Nasabi nila, Subiri ang iuupo nila na bagong Senate President. Kasi si Soto, parang marami nang ayaw sa kanya. Eh sabi naman ng kabila, 2 o 3 senador ang sasama sa majority sa 13, grade 13. So kung matuloy yon, ade wala na. It's crying time na talaga dito kay Trillanes. Kasi sobrang napahiya sila. Meaning kung sila, NBI at itong si Trillanes. Akala nila parang maulit nila yung nangyari kay Tatay Digong. Kaya lang, kung si Trillanes man ang in charge sa pag-aresto, kasi nandun siya eh. Kasama niya ang NBI agents. Anong papel niya doon? Wala, hindi naman siya official sa gobyerno. Private citizen naman siya. Tapos siya ang pumapapil. So, ngayon, napalpak sila. Kaya, tinatawanan siya. Isang retired general, si Brigadier General Orlando Dillon, yung kanyang post. Sabi niya, simple lang. Si Bato, ang mission niya doon is bumoto para magkaroon ng changes sa Senate leadership. Mission accomplished. Ang mission ni Trillanes at ang mga NBI operatives, pigilan si Bato, arestuhin si Bato para hindi siya makaboto doon sa kudita. Mission miserably failed.
hilariously failed, sabi pa ni General Dillon. Ganun lang yun. And I agree. Katawa-tawa itong nangyari kay Trillanes at ang mga NBI. Kaya ngayon, galit na galit sila diyan kay General Aplasca. Kaya lang ako, saludo ako kay General Aplasca. Tama yung ginawa niya na warning shot. Buti ka warning shot. Kung kami pa yon, Army, pag nandun kami sa bundok at nakakita kami ng armado, alam namin, kalaban na yun. Kasi kung nag-operate kami, alam namin kung nasaan yung kalaban. Yung lalo na nung platoon leader ako, meron akong area of operation. Ako lang ang nandun. Ako lang ang puwersa doon. Kaya pagkita namin na armado, bira kagad. Wala nang warning shot sa amin. Sa kanila, dahil may protocol, nasa urban center, may warning shot. Kaya yung armadong kalalakihan na NBI pala nun, dahil winarningan shot sila, di magpakila mga, we are in NBI operatives, nandito kami para, anong purpose nila na nandun? Eh nung nag-warning shot ang Senate Sergeant at Arms, paputok din sila, ibig sabihin, may ibang balak. Kaya wala akong nakikitang problema sa ginawa ni General Aplasca. Ngayon, pinasuspindi siya ng ombudsman, ay di, sige. Yung CCTV footages sa Senado, sinubpuena ng ombudsman, ayaw ibigay. Yan na. Patigasan na ngayon ng ihi. Tignan natin kung sino ang mas astig. May mga abogado nagsasabi na wala daw kapangyarihan si Boying Rimulya para suspindihin si Sergeant at Arms General Aplasca. Attorney Torion and Attorney Mark Tolentino, nabasa ko yung mga post nila. Si Attorney Baligo daw is premature yung pag-issue ng suspension order dahil wala pa naman daw administrative or criminal case na naisampa kay General Aplasca. So, good luck sa pangyayaring ito. Sige, kung kaya nyong palitan. Patignan natin. Sa tingin ko, hindi na nila kayang palitan yung Brave 13 nga na yan, bagkos madadagdagan pa next week. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Kadakuan sa mga karon naman nagid sa pag-atop maayo na gid nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat gid kay nailis na gid akong atop tungod sa hinabang. Oo.
Kaya ug walay hinabang, di gimili sila akong atok. Mm. Salamat kayo sa Ginoo nga ihatagan ko niya og hinabang, nga panalangin. Mm. Salamat kayo. Kaya sa nagtabang sa sin, sponsor, salamat kayo. Oh, salamat kayo po diya.